Sexual harassment daw, visual. Visual, verbal, tsaka physical. Yun daw po ang sinasabi nila. So ako, hindi ako taga-pelikula. Nagkataong nandito ako sa isang restaurant, katabi ko sila, kumakain ako. Tanong po ito ng tao, ha? Tanong, ha? Kumakain ako, may mga artistang nagkita, director, yung mga natural sa kanila yung touch, may kumakandong, may ganyan. So ako ba nain lang doon? Ako ba visual na sexual harass ako? Party takes the act or the overt act. Kaya po nasabi po kanina ni Attorney Kapunan kanina, kung consensual naman yung dalawa, hinahayaan natin po yun at hindi po natin tinatratong isang krimen ng sexual harassment. Kagustuhan po sila. But the very important thing ay tanungin ano yung feeling. Wala naman nagre-reklamo. Okay lang yun. Ng isang individual dahil po dun sa kagagawan ng katrabaho po niya o kahit hindi katrabaho. Po yung example nyo, yung kissing, ano? Kasi bago nagkaroon ng Sexual Harassment Act 1995, tsaka yung bawal bastos law nung recently lang, ano, 2015, no? Meron po tayong mga provisions. Lahat ng criminal laws po natin, na minana natin sa panahon pa ng Espanya, meron tayong revised penal code. Ang tinanong po ng mga kind senators nung nakaraang hearing, ano bang tinitignan natin, lahat ba ng batas sa revised penal code obsolete na? Ang sagot ko po doon, Chairman, is opo. Opo, kasi for instance, yung revised penal code po natin, pati nanay at tatay ko hindi pa napapanganak. 1932 po ang batas, 1932. So, sinabi niyong kissing, embracing, hugging in front of the public, no? Dapat without consension. Nasa ano yun, tawag doon unjust fixation. Article 208 ng Revised Penal Code na circa 1932. Pag guilty ka, magkanong penalty, Senator? 200 pesos. Di anong gagawin mo? Di kissing ka na lang. Magbabayad ka lang sa batas. If found guilty, ng 200 pesos. Palitan na yan. Hindi lang yung definition ng unjust fixation, kasi meron na tayong bawal bastos law, pati yung penalty. Ay, yung isa pa. Isa na lang, yung Article 336, yung acts of lasciviousness. Ang definition doon, when you touch the private parts, kunyari, dumaan ka, sasabihin mo, ay sorry, aksidente lang. Yung pala, sinadya mo na i-underage na yung breast nung dinaanan mo, no? Acts of lasciviousness yun. Pero, since 1932 pa ang batas na to, hindi po kasama ang mga lalaki. Ang pwede mo lang, ang pwede lang maging biktima dito ay babae. Hindi lalaki, hindi. Paano kung babae, tinouch yung private part ng lalaki, yung penis ng lalaki? Ay, sorry aksidente lang. Yung pala may criminal intent. Hindi penalty yun, kasi ang victim lalaki. Kung LGBT, ang victim, crime ba yun sa acts of lasciviousness sa penal code? Hindi rin po, kasi ang victim hindi babae. At ang penalty naman po doon, napakaliit, no? Ng acts of lasciviousness. Fine lang yun, kasi sabi nga natin, circa 1932. So, pag gumawa po tayo, ang committee na to ng batas, sasabihin po natin sa legislation natin o sa draft natin na lahat ng obsolete provisions ng revised penal code ay deemed obsolete and amended by the existing law para matanggal na lahat ng provisions na yan. Attorney, palagay niyo pong buo po, no? Sabi niyo, buong revised penal code obsolete. Regards to harassment, nandyan yung acts of lasciviousness, nandyan yung unjust fixation, nandyan rin yung rape, no? Pero yung kagaya ng sa revised penal code, ang penalty ng rape ay incestuous, kamag-anak, tatay, no? Or religious person or military. Ang penalty dyan ay death. Sa revised penal code, alam naman natin na wala ng death penalty. So, dapat tanggalin na yung penalty of death.
At marami pang ibang batas, marami pang ibang provisions na revised penal code na ang penalty ay death. So, titignan lahat natin yan. Unless i-revive ng Senado or ng Kongreso yung imposition ng death penalty. Ang pinaka-maximum na penalty, miski na rape with homicide, life imprisonment. Yung rape law sa revised penal code, meron ng bagong batas na yung pinakita niyong Republic Act na very recently na sinama na doon ang mga lalaki at saka ang LGBT. So, unti-unti napapalitan. Yung sa rape, marami pong nagtatanong din sa akin. Alam niyo po, naging malaking usapin po ito, itong sexual harassment. Dahil marami din pong, although marami na pong batas na pumasa na may kinalaman sa sexual harassment, pero marami po rin po nagsasabi na kulang sila sa kaalaman dito, katulad po nung rape sa lalaki. Marami pong talagang nagtatalo-talo. Ano po ba ang definasyon talaga ngayon ng rape sa lalaki? May nagsasabi po, pagka oral daw, inoral ang lalaki, yun daw po ay rape na. Ang sabi naman ng iba, kailangan may penetration daw sa kanyang anal. Ano po ba ang definition talaga? Ang final definition ng rape sa lalaki? Babae talaga ang victim is having sexual intercourse of a woman. So, woman ang victim by the insertion of the penis, so kailangan male organ, into the woman's vagina without her consent. Tony, translate lang po natin sa Tagalog para naiintindihan po ng ating mga kababayan. Kaya meron po nangyari pagtatalik, ganun. Opo. Opo. Dapat may pagtatalik at ang ginamit na penetration ay yung ari ng lalaki. At ang pinasok ay yung vagina ng babae. Okay, so yan ang definition. Ngayon po, sa old po. Ngayon yung 1932 po yun. Ngayon meron tayong rape law, no? Na hindi na a woman. Nakalagay any person. Kailan po ito? Itong batas na ito? Pumasa po ito, yung bago na ano po? 1997 po. 1997, no? So, in 1997, gising na tayo, no? At saka, to remove woman, linagay any person. At hindi na penis. Nakalagay any instrument. Kasi alam po naman natin, kunyari sa mga nightclubs, no? Hindi naman penis. Kung minsan, nilalagyan ng bote ng code law, that's not rape. Kasi ang linagay sa vagina, hindi penis. Kundi object. So ngayon, hindi na limited to the penis. It includes any object. Kahit anong bagay po na ipinasok. Opo. At hindi rin po any opening, oral or anal. So, Basta kahit anong lugar na pinasukan. Bibig, kung ano man. Lalaki, babae, rape. Yes po. Sabi ng asawa, honey, sasabihin ng asawa, masakit ang ulo ko, ayaw ko. Pinersa nung husband yung babae to have sex. Is that rape? Ang sagot po ay yes. Hiling ang asawa, lalaki o babae, dapat pagbigyan. Hindi na po yan. Hindi po. Pag sinabing no, no means no. So, no. 1 minute suspension lang po ako. Naiihi ako. Halimbawa lang po, yung babae, yung asawa mo, may mixed, minsan kasi, ito totoo po to, minsan akala mo nagpapalambing lang yung asawa mo. So, paano mo masasabi yung no is no? Akala mo lang nagpapalambing o mahirap po ma-distinguish kasi minsan ng babae, minsan parang ayaw pero gusto naman, may ganun. Ano po ba yun? Ano po ba ang kawawa naman kami? Ang depensa namin. O kung kami naman halimbawa ang wala sa mood, meron ba kaming karapatan magno? So pag sinabi ng husband, no, hindi siya pwedeng i-force nung asawa. Halimbawa naman po, wag naman po sana, halimbawa lang,
nagkaroon na kayo ng marital problem, pwede po bang gamitin yon against doon sa babae o sa lalaki? Sabihin, hindi, kasi kaya naman ako nakikipaghiwalay dyan. Dahil tuwing yayayain ko, ayaw. Ganon. Paano po kaya? Pwede po ba yung maging ebidensya din yun? O ano? Yes po, because sa cases, for instance, yung case nung annulment ng marriage, ang ground nun is psychological incapacity. Yung basis ng psychological incapacity is yung mutual obligation ng mag-asawa of love and respect. Ngayon, part of love is showing your love. But kasama po rin doon yung respect. Pag for instance, ayaw ng spouse mo na magkaroon na mag-sex, pinilit mo siya, hindi ka na rumirespeto sa asawa mo. So, grounds yan ng one of the circumstances of psychological incapacity. Pag lagi kang pinipilit na ganyan, pwede ka nang mag-file ng annulment. Hindi mo maaalis sa mag-asawa na ang paniwala, lalo kami, ako, meron kang sexual rights sa asawa mo eh. So, halimbawa, kailan ka yung in-hit, ano? So, paano yun? Pag ayaw ng asawa mo, so wala pong ibang paraan talaga kung para maano yung lalaki. So, paano yun? Babae ka na lang ba? Di kaso na naman yun. So, anong pwede mong sabihin sa asawa mo na paano ako nawala sa batas? Paano naman ako? Wala ka sa mood. Paano ako nasa mood? Ano pong na pwede niyang gawin na nasa batas na wala naman siyang kaming choice bigla, gano'n na lang. Matulog ka na lang, gano'n. Siguro po ang issue doon hindi na legal, no? Ang issue doon na yan psychosocial. Sa legal po, halimbawa, mapilit yung lalaki, ano yung sa legal na pwede niyang gawin? Pwede nang urge ang mga lalaki talaga. May urge talagang nandun eh. So, paano yun? Andyan ng asawa mo to serve you. Ayaw niya. So, anong pwede kong, para hindi ako mareklamo ng asawa ko, o anong pwede kong sabihin sa kanya na, mahal o babe, ano ba, please help me in a way. Counseling po ang kailangan in-amend ibang code naman to. Sa family code, we amended the family code to remove the obligation of obedience. Ngayon, kasi sa old civil code, 1930s rin yung old civil code.